Mateo 4, versikulo 19. Matthew chapter 4, verse 19. Say amen sa mga nakita ko. Kung nakita, say amen lang po upang sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Panginoon na matatagpuan sa Mateo chapter 4, verse 19. Are you there? Okay, sige po. Tayo po'y lahat magbasa ng salita ng Panginoon. Mateo chapter 4, verse 19. Sabi dito, "Come, follow me," Jesus said, "and I will make you fishers of men." Hallelujah. Tayo po'y nalangin, Panginoon, sa mga oras mo ito, nawa po ang salita mo. Ipatuloy na rin magbigay po sa amin kalakasan, spiritual, o kalakasan emosyonal, kalakasan isipan, Panginoon. Kaya iniwala kami, Lord, ang salita mo, ay punong-puno ng daw. Let your word shape us mula sa mga oras mo. As we receive, Lord, your divine word sa amin, na Panginoon, ibigay niyo kami ng isipan, ng makakaunawa at makatalos ng mga salita mo, nagmumula sa iyong kalooban, O God. May this word we read, O God, ay maging isang muling paalala sa amin. Paano mo kami tinawag? Ano talaga yung reason? Bakit ito tumawag ng mga tagat at mga anak ng Panginoon? Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Sa social media po ngayon ay usong-uso ngayon yung word na follow. Diba? Marami ba kayo mga content creator na mga kayo yung mga follower? Can you name those content creator or influencer na follower kayo? Sino pong follower niya, no? Ni Madam, sino yun? Lagi sa Korea, si Madam Rokame? Ha? Rokame ba yan? Ng Korea? Sina? Rokame ng Korea meron? Ha? I-follow nyo na kung wala. Ha? Hindi kayo lang? Okay. Sino ang follower dito ni Bill Pascual? Ng mga artista. Diba? So, kaya usong-usongan niya pero ang nakaraan, di ko alam, I don't remember the name of the content creator or influencer. Ang sabi ng isang influencer din, almost parang 100,000 ang nag-unfollow sa kanya dahil sa kanyang isang statement. Kaya sa mga influencer, actually, isa yan sa mga pinagkakitaan nila. Ba yun? The more na may follower ka, the more na bibigyan ka ni Meta o sa Facebook. Sa FB ka, bibigyan ka na. So, bago sinasabi mga kapatid, dapat sa atin, bilang mga anak ng Diyos, tayo po yung number 1 na follower ni Kristo. Amen ba? At dapat, never tayo mag-unfollow sa Panginoon. Amen ba? Amen. Diba? We are a follower of Christ. At sa ating binasa mga kapatid, maliwanag dito yung pahayagan ng Panginoon. Come, sabi niya ganyan, follow me. Jesus said, I will make you fishers of men. So, sa ating binasa, sino ba yung kausap ng Panginoon? Nung ito ay kanyang sinabi, ito po yung kausap niya mga kapatid, sila Pedro. Okay? So ito pong chapter 4 ng Mateo, kung ating pong titignan ng maigi, yung pagkakasalaysay dito ni Mateo, dito lang po ay una, sa Matthew chapter 1, magandang dito is, ang Panginoon ay sinubok muna ni Satanas ng 3 beses. Diba? At hindi nagtagumpay ang Panginoon. Ano ba yung reason bakit sa sinubok dito ni Satanas? Kasi nga, para namang napaka-nonsense naman, nasusubukan siya ni Satanas, i-Diyos siya. For what area? Kumbaga, ano yung point? Parang talagang laban si Satanas sa Diyos, di ba? Pero sabi ni Matthew, 3 beses tines ng kaaway sa Satanas. But at the end of the day, nakita natin na lumayo rin si Satanas kasi bakit hindi niya na kayang
hindi siya nanalo sa pagsubok sa Panginoon. Then after that, the Bible said, Jesus led by the Spirit in the wilderness. Okay? Pagtapos nun, bigla siyang nangaral ng salita ng Panginoon. Ito mga kapatid, kung ano yung bibigyan talaga ng punto ito, bago po ang Panginoon ay magkaroon siya ng tinatawag na ministry or mag-enter siya bilang isang ministro na tinawag ng Diyos sa mundong ibabaw, ay meron po siyang pinagdaanan na bahagi ng kanyang buhay. Yung sinubok muna siya ng kaaway, pagkasubok ng kaaway, meron mga ginawa sa kanya, saka pala siya nag-ministry. Jesus Christ entered his so-called ministry at the age of 33 years old. Do you think may ano yan? May reason? May reason ba yan? Basta lang din ng Panginoon na 33 years old na, kailangan ko ng mag-preach. No, may reason talaga. In a Levitical law, bago ka gamitin bilang isang makaawi, bilang isang pare, kailangan mo na you are at the age of 33 of entering ministry. Yan yung kultura po ng mga Hudyo. Yan po yung kanilang batayan. And Christ, the same Christ, because Christ also is obeying the Old Testament law. 33 years old po siya nung siya talagang simulang nangaral ng kalooban ng Panginoon. At bago siya mangaral, mga kapatid, ay may mga pagsubok sa dinaanan. Na-experience ba? Anong kayo ay simula ng maging seryosong anak ng Diyos, minsan doon dumarating yung mga kabilang problema? Ha? Have you experienced that? Kung kailan ka nagiging seryosong Kristiyano, doon naman nagiging seryoso yung mga problema? You are in the pattern of our Lord Jesus Christ. Si Kristo rin ay sinubok. Kung ang Panginoon ay nagtagumpay sa mga pagsubok na yan, umaasa ng Panginoon na mapagtatagumpayan natin yung mga pagsubok sa buhay natin na inaalaw ng Diyos sa atin. Right after that temptation, meron siyang agad ginawa ang Panginoon. Yan ay ang kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. Ano yung una niyang pangangaral? What the first thing, the first preaching subject or title ng Panginoon nung siya magsimula ng mag-ministry? Ano yung kanyang first subject? Tinuro? Repent. Diba? And the kingdom of heaven is near. Magsisi kayo. Ayan. Yan po yung unang-una mensahe ng Panginoon, pagsisisi. Sa English is repent. Sa salitang Griego po, ang ibig sabihin ng repent is, or repentance is, pagbabago ng pag-iisip. Ayan. So Jesus Christ is preaching about changing the way we think. Mindset ba? Mindset. Diba? Parang ngayon, diba? Mindset ba? Pagbabago ng mindset. Okay? Kung dati, ang mindset mo, nung wala ka sa Panginoon, ay gusto mong kumuha o magpakayaman ka sa mundo ito. Pero pag nasa Panginoon ka na, you will change your mindset. Diba? Kung dati, marami kang mga bisyo, marami kang mga pinupuntahan, but nung nakilala mo ang Panginoon, you will change your mindset. Ang tawag dyan, pagbabago, repentance. Minsan kasi may mga maling pangangaral na ebanghelyo na pag ikaw naging Kristyano, parang ang dami ng bawal. Ako rin, Panginoon, hindi ko siya narinig na nagsabi siya, bawal na. Kasi bakit Kristyano kayo? Wala po siya gano'n pinangaral. Ang sinabi niya lang, kung totoo rin natin nangalig sa Diyos, magbago ka ng isip. Change the way you think. At ito yung unang mensahe ng Panginoon nung siya ay nag-enter na ng kanyang ministry, pangaral sa bansang Israel. Kaya ang pagsisi, mga kapatid, ay pagbabago ng isip. Hindi sorry. Change the way you think. Kumbaga, sa panahon ngayon, kung tayo, ngayon, tayo, dito ngayon, tutusin, kaya naman uminom eh. Ng alak. Tama? Pwede naman eh. Tama, di ba? Pwede naman tayo uminom eh.
hindi ko na gagawin yan. Yan ang ibig sabihin ng pagbabago ng Diyos. I can do that also. But I want to change my mind right now. Dahil nga natutunan ko na ang salita ng Panginoon. Yan yung tamang isipan, mga kapatid. Yan yung tamang mindset ng isang Kristiyano. Actually, pwede naman akong magmura eh. Magagalit din, nakatulad ng mga ibang tao eh. To make an emphasis sa mga sinasabi ko. Pero dahil anak na ako ng Diyos, hindi ko na gagawin yan. I will change my mind. Okay? Naintindihan niyo po? Yan yun. Yan ang isang kaisipan ng isang Kristiyano. Yan ang isang kaisipan ng pagsisisi. Pagbabago ng isip. Then, after ang Panginoon nangaral na, hindi sinabi rin ilang taon na siya nangaral o ilang buwan, right after he preached the word repentance, then eto na. Naglakad na siya sa gilid ng Sea of Galilee at nagsimula na siya magtawag ng mga disciples. At dito sa ating konteksto, ang tinawag niya ito sila Pedro. At ano yung sabi ng Panginoon? Sinabi niya ba, "Come and believe in me"? Yung ba yung sinabi niya? "Peter, come and believe in me." Hindi, di ba? Maliwanag. Ano sabi? "Come and follow me." So parang may pagkakaiba pala ang follower at believer. Okay? Many people today believe that Jesus Christ as the Lord and Savior. They believe. Pero ang Panginoon, hindi siya tumawag to believe, but tumawag siya to follow. Do you think may difference siya? May pagkakaiba yun? Believer is just, yes, hindi mo harap talaga ako sa makapangyarihan eh. Pero ang follower, I believe what Jesus said to me and I will do it. Hindi yung follower. Kaya nga sa early Christian, sa early Bible, sa mga early disciple ng Panginoon, hindi niya tinawag yung kanyang mga follower as Christian. Hindi sinabi ng Panginoon kila Pedro, "Okay, Peter, you're now a Christian. Okay, John, you're a Christian." No, ang tawag sa kanila? Disciples. Kasi bakit? A disciple during that time is a follower. Kaya mas maganda ang tawag sa inyo is the disciple. It is like the disciple of Christ. Kasi mas na kasing believer, medyo passive yung dating eh. So, as a follower of Christ, today, we must grasp or we must understand the three fundamental truths that shape our journey of following Jesus. May kailangan din maintindihan. Ngayon, tayo mga Christian, naniniwala naman ako sa ating lahat dito ngayon na lahat naman tayo ay tumanggap na sa Panginoon bilang tagapagligtas ng ating buhay. Amen po ba? Na walang ibang pwedeng mag-alis ng ating kasalanan, magbayad ng ating kasalanan kung hindi ang Panginoon. I believe that. You also believe that. Amen po ba? Therefore, hindi yan one-time event. Okay, tinanong ko si Cristo ngayon, so pwede na akong ministry pastor. So pwede na akong magandang pastor. Teka lang, may kailangan pa tayong maintindihan. When Peter accepted the invitation of our Lord Jesus Christ to become a fisherman of men, a fisher of men, may kailangan siyang maintindihan. At naintindihan nila yan 3 years after. Okay? Hello? Noong nag-resurrect na ang Panginoon, in Acts chapter 1, doon na naintindihan yung pagkatawag nila at yung pagsunod nila kay Kristo. Can you imagine that, mga kapatid? This disciple understand the real calling to the Lord. The reason why they need to follow the Lord Jesus Christ after 3 years. Nung nabuhay ng Panginoon at ipinakita niya kung ano yung dapat nilang gawin. It means obeying the Lord or to become a follower of our Lord Jesus Christ. It is a long, long journey. Ibig sabihin, habang nabubuhay ka sa mundong ito, may 3 bagay ka dapat na kailangan mo maintindihan bilang ikaw ay tagasunod ni Kristo. Kailangan maliwanag sa iyo yan. Yung 3 bagay na yan. At ito ay pag-uusapan natin.
Tatlo. Sabihin mo, tatlo daw. Ayan, tatlo ha. So, tatlong bagay. Ano ba yung tatlong bagay na kailangan maintindihan bilang mga follower ngayon ni Kristo para yung ating journey sa Diyos ng buhay pananampalataya ay hindi tayo nagilito. Hindi rin tayo parang nababagabag, hindi rin tayo parang nag-aalala, na parang magbuhat ko na, nagdududa ka na, Lord, totoo ba ikaw? We need to understand these three truths that shape our journey in following of our Lord Jesus Christ. Number one is, sabi ng Panginoon doon, Jesus said, come and follow me. Halika at sundin mo ako. Itong mga bagay ito na sinasabi ng Panginoon ay is an invitation to a life transformation. Ibig sabihin, may ginagawa sila Pedro na nakasanayan nila, then suddenly, ang Panginoon, halika at sumunod ka sa akin. Ibig sabihin yun, Peter, you need to be transformed right now. Your life should have a transformation. Bakit mahalaga ang pagbabago ng buhay, mga kapatid? Bakit mahalaga na tayo ay nagkakaroon ng pagbabago ng buhay? Mahalaga ang pagbabago ng buhay dahil bakit? Bahagi ito ng ating buhay. I want to remind you, transformation of life, it is a part of life. Kasi bakit? Ang buhay ay ano? May cycle. Tama? Tama mo ba? Hello? Sino po nito ang nakakita ng paro-paro? Na lumilipad? Bago maging paro-paro yan, ano muna siya? Classic example that life has a transformation. Diba? Naging ukod muna siya. Diba? Kung tingnan nyo tayo kukunin, diba? Ang paano siguro, diba? Nasa simbahan tayo tapos mga nakasakit na dyan. Ano yan? Mga worshiper yan. Kukun. So, kita lang, mga sa kukun, magiging isa siyang uod. Diba? Magiging larva siya. Tapos hanggang sa papasok ulit sa isang kukun, diba? Paglabas, isa na siyang magandang paro-paro. Anong pinapakita doon? Life has full of transformation. Ganon din yung ating buhay pananampalataya sa Panginoon. Once tayo maging follower ng Panginoon, be aware of the every single step na nais ng Panginoon baguhin sa atin. Eh, buti sana kung tinanggap mo si Kristo tapos na-stroke mo na, nawala ka na sa mundo. Okay yun. Paano kung bago sa iyo? Di ba? Sana gano'n na alam, no? Kung siya yung Lord, I accept as my Savior, patay agad. Hindi. Meron pa tayong kailangan ng panan na gawain. Di ba? Para mas malaman natin yung pagbabago, simulan po natin sa ating mga sarili. Sino po ito yung naging fetus? Joey boy, naging fetus ka ba? Di ba? Lahat naman tayo, di ba? Ay naging isang fetus. Tapos naging isang sanggol, naging bata, nagpinata, nagdalaga, pero sa atin, nag-asawa, nagkaanak, at naging senior. Diba? Siya, di ba? Senior na, di ba? At lahat tayo ay pupunta dyan. Yan ay magpapakita lamang ng isang uri na pagbabago. Kaya, sa ating buhay pananampalataya sa Panginoon, our journey in Christ, we need to remind ourselves that the journey that we have in Christ is a life of transformation. Kaya nga minsan, pinapaalahanan tayo, kaya minsan pinapalo up tayo ng ating mga kasama, pag may nasabi tayo yung ibang pinapalo up tayo. Ibig sabihin lang yun, sinasabi ng Panginoon, anak, kailangan ka ma-remind kasi bakit kailangan tuloy-tuloy yung pagbabago. Okay? Hindi pwedeng ma-stop up. Hindi pwedeng maiwag na. We need to have a continuous transformation. Kasi bakit? Sabi ng Panginoon, sumusunod ka din sa akin. At ang buhay ng aking mga tagasunod ay isang buhay ng pagbabago. Hindi mo sila. Salamat din kung meron minsan pagpaalala sa atin kung sino tayo. Be thankful. Wala din personalize yung mga ganun mga bagay. Sabihin, I am in the core of journey
in faith of Christ. Bakit may nagpapaalala sa akin sa aking pananampalataya? Marami mo nagbabago sa ating mga kapatid, even the way we think. Magkaiba ang kaisipan ng mga bata, gaya si Chloe at si Rolling. Magkaiba ang iniisip niya, di ba? At magkaiba rin ang iniisip natin ngayon kaysa kanila. So you see, even yung mga bata, nagbabago rin yung kanilang pag-iisip. Papayatan na namin mga kapatid ng pagbabago ng buhay. May naalala nga ako may isang babae nag-pray. Nung siya 20 years old, sabi niya ganyan, ang gusto niya raw na mapapangasawa is guwapo, matanggal, macho. Yan lang, di ba? Napaka-idealist ng Panginoon. Macho, guwapo, di ba? Mga pang-artistahin. Pero nung siya naging 25 years old, sabi niya, Lord, kahit na hindi na matangkad, basta guwapo. Yan na. Di ba? Nung siya na 30 years old, sabi niya kanya, Lord, basta hindi na macho, hindi na matangkad, basta guwapo pa rin. Hindi ganyan. Pero nung siya na 12 years old, sabi niya, Lord, kahit sino na lang pwede. Nagbabago yung isip, di ba? Nagbabago pag-iisip. Okay, so the same in our life in Christian journey. Especially if you are a follower of the Lord Jesus Christ, it is a long journey of life transformation. Amen ba? Willing mong magbago? Ha? Bahagi yan ng ating buhay, pananampalataya. Okay? Kaya minsan, pag may mga nagpapaalala sa atin, huwag tayo masasaktan, huwag tayo nagtatampo, na kinokorek tayo. Kasi bakit? Bahagi yan ng ating pagbabago ng buhay. All of us, even I, ay hindi pa naman tayo talaga perfecto sa Panginoon. So we need to someone to correct us o papalahan tayo para mabago pa tayo at maging kawamis natin ng Panginoon. And we're thankful for that. So bilang mga ng Diyos, tanda natin, isa ito sa journey natin sa Panginoon is a lifetime, it's a long journey of life transformation. We do not merely add Jesus to our existing life. Nung tinanggap mo Panginoon ay hindi si Kristo parang palamutin sa buhay mo, di ba? But rather, allow the Lord Jesus Christ to change our life and to change the way we live dapat. Hindi yung parang palamutin sa kanilang buhay Kristiyano, yung atin na church. Sabi lang, nag-FB pa, di ba? Nag-focus pa, yung kaya din sa ibang church, di ba? Palamutin sa kanila yun Hindi yan ang gusto ng Panginoon. Kung hindi, hayaan mo na si Kristo na tumawag sa atin ang patuloy na magbago ng ating buhay. Amen po ba? Amen. Yan dapat ang ating sundan. Ano sabi ng Panginoon? Ano sabi ni Apostle Paul? Follow me as I follow Christ. Sabi niya ganyan. Wala pakahalaga ito. So hindi lang dekorasyon si Kristo sa ating buhay, kundi siya yung mismong nagbabago ng ating buhay. Following Christ is a life of transformation. Why? Because it has changed our identity. Anak ka ng Diyos ngayon, amen po ba? Sabi mo siya katabi, anak ka ng Diyos. Kasi kung hindi ka anak ng Diyos, sino may anak sa'yo? O sa nanay mo. Diba? Kasi may review kasi may review kasi ang Panginoon sa mga Pharisees, diba? Your father is a devil. Sabi mo, hindi naman. Yung mga Pharisees during that time ng Panginoon ay para sila yung mga politician. Ganyan kayo, i-review mo yung mayor nyo, isa kang laki. Ang tatay mo ay demonyo mayor, di ba? Sino pwede magsabi niyan? Wala, di ba mayor? Pero ang Panginoon, talagang grabe yung kanyang mga review, especially sa mga Pariseo. So nagkaroon tayo ng it-change our identity. Napakalaga mga kapatid na malaman natin ito, na ikaw ay anak ng Diyos. Ano man ang mangyari sa'yo ngayon, ano man ang nararamdaman mo ngayon, ano man ang iyong discouragement ngayon, tandaan mo, isa kang anak ng Diyos. Amen? At yan ay binigay sa atin ng Panginoon. Napakasarap na malaman natin, Lord, anak ko pala ako. Lord, nahirapan ako sa buhay. Sabi ng Panginoon, ang mahalaga, anak kita. Because we have the authority, privilege to come to the Father, not just every Sunday, but in our daily basis of our life. Come to the Father.
Di ba may kanta niyan? Come to the Father, though your gift is small, broken hearts, broken, He will take them all. Di ba? Yeah, come to the Father daily. Why? Kasi anak niya tayo. It changed our identity. Hindi lang yun. It changed also our values. Yan yung mga babaguhin ng Panginoon. Yan yung buhay ng pagbabago sa Diyos. It changed our values. Ano ba yung ibig sabihin ng values? Yung mga bagay na pinapahalagahan mo. Dati siguro, sabi natin, dati siguro ang pinaka-top priority mo is pagkita ng malaking pera. Pero ngayon, hindi siya ang priority mo, naging excited na lang siya. Di ba? So, nagbabago yung values mo. Nagbabago rin yung the way you present yourself to the other people. The way you speak, nagbabago rin yan. Kasi bakit? Follower ka na kasi ni Kristo eh. Amen ba? Di ba sabi ng Panginoon na once na yung kanyang follower, automatically, kailan mabago sa lahat? No, it is a long journey. Habang tayo nabubuhay sa mundong ibabaw na ito, as follower ka ni Kristo, your transformation is continuous. Amen? Ano pa? It changed also our priorities. Yan yung mga nagbabago dati eh. Malamang sa inyo, nung wala pa kayo sa Panginoon, nasa ano kayo ngayon? Malamang, nasa magbibigalaan, nanolang sini, di ba? Nasa hero kayo, kumakain, nag-enjoy kasi nga bakit? Eh, karapagan ko naman mag-enjoy sa buhay ko kasi bakit? For 6 days, nagtrabaho ako. It's time now for me to enjoy myself. Di ba? Anong ginawa nyo ngayon? Nandito tayo nag-worship sa Panginoon. Yan isang magpapakita na i-change na your priorities. Kasi bakit mas mahalaga na sa atin ngayon ang lumalo sa Diyos, magpuri, makinig sa Kanyang salita, umaten ng care group ministry kaysa ngayon sa mga leisure na mga personal na. Ibig sabihin, nagbabago na ang inyong priorities. Ano pa? And the character increasing and reflecting Christ, Jesus our Lord. Ayan. So, unti-unti lang nakikita sa atin ang kaanyuan ng ating Panginoon. Sabi nga ni John Maxwell, character is the foundation on which we build our life. Yan yung sinabi ni John Maxwell na napakalaga po yung character na mabago sa atin at maging character tayo ng Panginoon. Hindi naman sinasabi ng Panginoon na kinabukasan na as long as you become the follower of our Lord Jesus Christ, your character continue to be transformed. Amen? Katandaan natin yan. Kaya minsan tayo nahihirapan sa ating pananampalataya, baka naman binabago ng Diyos. Ha? Baka naman meron lang basta pag-uwing sa buhay natin. Kaya minsan nahihirapan tayo. Ayaw mo kasi minsan magbabago. Kaya nahihirapan tayo. Remind yourself, Lord, ba't ako nahihirapan? Ba't ako naiinis? Ba't ako nabuburyot? Ba't ako ganito? Lord, binabago mo ba ako? Eh, magandang tanong, di ba? Lord, kung ito yung sampul na pagbabago mo sa akin, do it. And I'm willing to submit myself. Because my life, my journey in you, it is a life transformation. Yes, tinanggap mo ng Panginoon, hindi one time event yun, it continue po yun. Kaya mahalaga itong mga foundation ito, maintindihan natin. Para minsan hindi tayo nag-hang-up, ayoko na matin ng church, na-discourage na ako. Ganun ba, di ba? Oh, ayoko na pumunta na yun, nakaka-boring naman. Ayoko na pumunta na yun, kasi bakit? Parang bago. May bago tayo mga kapatid, ganda TV sa likod. Di ba? For information, may bago tayo. May bago TV sa likod. Di ba? Isa, di ba? Kami mga simbahan na ano eh, palit sila ng palit ng mga ng mga banner, ng mga sticker, para na daw hindi boring. Ano ba yun? Pag ikay connected sa Panginoon, walang boring moment sa atin. Amen po ba? Kasi pag ikaw nasa presensya ng Panginoon, bawat segundo mo masaya. Kahit yung mga nasa labas, mukhang hindi nakakasaya. Di ba? Kasi bakit? You have God in you. Si Kristo suma sa atin. Ito yung kagandahan sa atin. Kaya mahalaga mga kapatid, nating maintindihan, as a follower of our Lord Jesus Christ, your life is a life of transformation. Habang nabubuhay tayo, binabago tayo ng Panginoon. Kaya pag yan ay
pag yan ay naging mind pa rin lahat, ibig sabihin, hindi talaga ito pag-uusga sa ating mga kapwa. Kasi bakit akin na bago pa siya ng Panginoon. Pero huwag naman yung paulit-ulit. Kasi kung paulit-ulit naman, ibig sabihin, hindi ka nagbabago niya. So remind yourself, pag dumating ka sa mga punto na parang pag itong buhay ko, pag ito nangyari sa akin, binabago ka ng Panginoon. Kasi minsan ang pagbabago ay meron niya natawag na proseso. Tama ba? Minsan may mga proseso madali, may mga proseso na iintindihan mo agad, pero may mga proseso na masasaktan ka muna bago maintindihan, yung pala yung point ni Lord. Di ba? Sometimes in your ego, sometimes in your mindset, sometimes in your emotion. Iba kasi. Pero mahalaga, maintindihan mo, Lord, kaya ako ganito ngayon, alam ko, binabago mo po ako sa aking buhay na natin. So transformation happens when we surrender to the leadership of our Lord Jesus Christ. Mabilis ang pagbabago ng iyong buhay pag ang buhay mo ay totally nakasurrender ka sa ating Panginoon. Which is, ito yung ating pangalawang point, following Christ is a life under His leadership. Tandaan natin, nung ikaw ay sumunod sa Panginoon, you are already under of Christ's leadership. Ano sabi ng Panginoon doon? Come, follow me. So yung word na come and follow me, nagpapakita na alam ng Panginoon, sure siya kung ano yung dapat gawin sa ating buhay. Amen ba? Alam niya. Hindi siya namumula. Christ knew the future. Christ knew what happened in the future. At dahil diyan, dahil ang Panginoon, alam niya ang lahat ng bagay, isang dapat ang ating maintindihan dito, we need to submit our life under His leadership. Kaya nga, yung ating pagtanggap, Lord, tinatanggap na bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Hindi lang siya Savior, but very importantly, He is our Lord. Ano ba yung sabihin ng Lord? In the Old Testament, in the New Testament, the other translation of Lord is Orion. In Greek, means the master. Pag sinabi mo master, siya ay higit na nakakaalam sa lahat ng bagay. Siya ay higit na nakakapas. Di ba sa mga movie ng mga Shaolin, kayo nakapanood ng mga mythical movie, ng mga Chinese movie, or ano mga movie yan, di ba? Nakatalo niyo sa inyong mga alipores, pero paglabas ng pinaka-master, di ba? Nagugol na sila lahat. Kasi nga, pinakamagaling ang master. So, ganun din ang Panginoon. Everything is our great master. Kaya sinabi niya, come and follow me. Pagpapakita lang yan, na alam niya yung kanyang ginagawa. At we need to submit our life under His leadership. Kaya sundan ito, balik lang pwede masunod ng Panginoon. Amen? Pero tanong, paano natin masunod ng Panginoon? Kailangan din alam mo yung kanyang mga salita. Amen po ba? Kasi paano tayo susunod? Hindi mo alam yung kanyang salita. Ano sabi ng Panginoon sa John chapter 14 verse 6? Sabi doon, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ito na magsabi sa Panginoon. Kaya alam niya pala ang buhay, siya pala ang buhay, ang katotohanan. Okay? Wala na makapunta sa Ama. Maliban sa Kanya. Kaya magsabi sa Panginoon, Lord, lead me to the Father. Lord, lead me, O God, to a life in which you want me to go. Magsabi tayo. Magtanong tayo sa Panginoon. Baka yung buhay natin dadaanan ngayon, kaya minsan masalimot, mahirap, hindi naman talaga yung buhay na gusto ni Lord sa atin. Or baka hindi kasi yung karakter na gusto ng Panginoon sa atin. Kaya we need to submit ourselves. Alam ni Jesus ang kalakaran ng buhay. Amen po ba? Sabi ng Bible, before the beginning of this world, nandoon na siya. So, sabihin, in terms of life situation, life in this world, alam ng Panginoon. Walang hindi niya alam. Kaya dapat ang gagawin natin, we need to submit to His leadership. As a follower of our Lord Jesus Christ, we need to understand
mga kapatid, na dapat dito submit in His leadership. Tandaan nyo rin mga kapatid, hindi porket yung sitwasyon mo ay mahirap, hindi na rin kalooban ng Panginoon. Hindi totoo yun. Kaya ni Job, di ba? Si Job naghirap siya ba? Siya nakabasa ng buong ni Job. Why the righteous suffer, sabi ka ng mga iba. Nung ba naghirap si Job? Hindi na ba kalooban ng Diyos yun? Kalooban ng Diyos yun eh. Pero nung ginawa ni Job, nag-submit pa rin siya sa pamumuna ng Diyos sa kanya. Ang sabi niya, I came to this earth naked, and I will go to this world naked. Also, part of the submission. We have to submit. As a follower of our Lord Jesus Christ, our life is now under His leadership. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, magpapasakop na ako kay Jesus. Sabihin mo na mas malakas, magpapasakop na ako kay Jesus. Ayan. So because following Christ is a life under His leadership. Jesus become our Lord, not merely a Savior na lang siya. Siya na yung ating Panginoon at hindi na kita pagligtas. We learn to trust His will over our own. Napakahalaga po ito. Pag ikaw ngayon ay tagasunod ni Kristo, tayo ay matututo na magtiwala sa Kanyang salita kaysa ating kalooban. Ito na yung struggle ng karamihan mga Kristiyano. Mas sinusunod nila yung kanilang instinct kaysa doon sa salita ng Panginoon. But we as a follower of Christ, we need to learn. Kaya nga, matututunan natin dapat magtiwala sa salita ng Panginoon. It's very important. Napakahalaga po niya. We learn to trust His will over our own. We allow His word to direct our decision. Mahalaga rin niya mga kapatid. Bakit? Follower ka ni Kristo. Ang buhay mo is under na kanyang leadership. So we need to allow His word to direct our decision. So kung ano man yung mga checklist mo sa buhay, ngayon, dapat yan ba'y kalooban ng Panginoon? Yan ba'y talagang nais sa akin? So hindi ba sa decide? We need to understand, we need to pray, we need to see His word, at para makita mo yung mga decision, especially sa mga major decision. So mahalaga yung mga major decision. Ano ba yung mga major decision? Diba? Tayo ng OFW, nasa mga gusto mo ba ng Pilipinas, isa sa mga masalating major decision. Sabihin natin, kalooban naman ni Lord, kami kuman ng Pilipinas, taas ng baha kayo, bahala ka. Diba? O ba, ayaw mo rin ba? So sometimes you need to ask the Lord, Lord, what is really your will? It is my will, but Lord, ano talaga yung gusto mo sa akin? Yun. Pag ginagawa mo, ibig sabihin, you are submitting yourself under His leadership. So following means obeying when His direction is difficult. Ito yung matindi. Bilang pagkapasama sa Panginoon, kailangan sumunod tayo sa pinapagawa ng Panginoon kahit minsan mahirap. Ano ba yung mga mahirap minsan na pinapagawa ng Diyos sa atin? Paano ko sinabi ng Panginoon, i-bless mo yung katrabaho mo. Kakaway ko nga yung Lord eh. Diba? Kahit nga akong inaapi niyan eh, nag-isa ng masama eh. Sabi ni Lord, i-bless mo yan. Ang hirap. Kasi Lord talaga minsan, mapanadya siya eh. Why? To test our character. Diba gusto natin maging mapagmahal? Ano yung sabi ni Lord? Yung mga tao hindi ka ibig-ibig. Paano mo ito natin magmahal? Yung mga typical people tawagin sa ating buhay. Kaya following this, obeying
when his direction, or his direction is difficult. Ang hirap talaga pag-usapan, lalo pang pera na. Di ba? Kasi, pinagkirapan mo yan. Tandaan mo, bago mo nakuha yung sweldo mo, binigyan ka ni Lord ng hangin. Tama? Diba? Tama ba, Joey? Diba? Imagine, yung pagpunta mo rito hanggang doon sa punjang nyo, paano kung hindi na huminga? Diba? Ay, wala na hangin. Sometimes we have too much, para napakapasisin natin eh. Pero kung titignan mo sa generally, Lord, kaya ako nagawa ito kasi bakit? Salamat sa hangin. Pangalawa, salamat sa tubig. Di ba? May hangin, wala namang tubig. Di ba? Palit-palit na yun. Ay, yung mga basic na natin na binigay ng Diyos sa mundong ibabaw na ito eh. Para mabuhay tayo. If the Lord is convicting you to bless someone or to treat someone or even in our church, parang, Pastor, ano ba kailangan para bilhin natin para magkaroon tayo naman ng mga gamit? Sinasabi naman sa iyo, saan tayo kayo? Naniniwala ako, kayang taputan ng Diyos kung ano man yung mga pwede ibigay ko sa Kanya. Amen. Taputan niyo ng Panginoon. Hindi mo ngayon, hindi mo bukas, kahit mo ikaw. Eh sabi nga, ang pagtatanim daw ay hindi rin sa ng pag-aani. Maraming siya nagtanim, gusto ka, tinagawa sa kumani. Hindi. Remember, when you plant a seed, hindi rin yung tanaani ka. Next time, may mga tatanim kayo ng tanim. Magtanim kayo ng obedience sa Panginoon, magtanim kayo ng pagmamahal sa Panginoon, magtanim kayo ng pagsunod sa Panginoon. Kasi time will come, those seeds, kayo ng Panginoon, ay tutubo yan at hindi pagpapala sa atin. Kaya dapat wala tatawag na partial obedience. Susunod ka lang pag alam mo, ba, kaya ko yan, okay ako komportable. Diba sa Pilipinas yan, parang ngayon, marami na galit, parang impartial justice ka. Ay selective justice ka, di ba? Pilipinas. Parang pag doon, kung sino yung mga lumalabas sa dito, parang yun yung mga pinapasuhan. Di ba? This is in Christ. Kaya dapat, when the Lord said, gawin natin ito, Lord, ang hirap. Pero malooban mo, I will submit my heart wholly in your leadership. Kasi bakit? Follower na ni Cristo. Amen? Baka bigla ka mag-unfollow kung nahihirap yung sitwasyon, di ba? Lord, pwede ba unfollow mo na rin? Hindi pwede yun. We need to become a follower of our Lord Jesus Christ. Even the situation is very hard. So when Christ transforms us and lead us, our lives become intentionally directed toward His purpose. In which, ito yung pangatlo nating point, following Christ is a life of purposeful mission. Sabi, nagkakaroon ng silbi ang buhay natin. Ayaw mo sa katabi, may silbi ka na. May silbi ka na. Diba? Once na ka ng Panginoon na dako, isa ka nang nagamit-gamit sa Kanya. Ha? So, hindi ka lang sa mundo ito. Hindi ka lang kalat. May silbi ka na. Diba? Why? Because your life become now full of purpose. Ano sabi ng Panginoon doon sa kanyang salita sa Matthew chapter 4 verse 19? I will make you fishers of men. So, nung tinawag ka ng Panginoon, bilang tagasunod niya, hindi lang niya babaguhin ang buhay mo, hindi ka lang magsasubmit under His leadership, meron pa siyang ipinapagawa sa iyong buhay na mission mo. At yan ang nagbibigay kulay sa buhay ng isang Kristiyano, yung mission na yan. Mga kapatid, we have mission and vision sa ating simbahan. Yan. Basahin niyo po. Ano pa yung pinaka-mission ng Panginoon? Na patuloy tayo mga pagbahagi ng Kanyang salita sa mga tao hindi pa mananampalataya. Dito po sa Korea, tatlo yung mga group na nakikita ko. May tinatawag na church group of people. Ito yung mga Kristiyano. Pero unchurched pa sila. Wala pa silang pupunta ng mga simbahan. Okay? Pangalawang uri ng Kristiyano, uri ng grupo, mga hindi pa talaga nakakilala sa Diyos.
Alam na may Kristo, pero wala pa silang encounter sa Panginoon. So doon natin ipahagi ang salvation. Yung bagong grupo, Christian sila, pero undisciple sila. Hindi sila disciple. Hindi sila naturuan magbasa ng Biblia, hindi sila naturuan manalangin, hindi sila naturuan na paano mag-handle ng mga basic cell grouping technique. Hindi sila natutuhan ng gano'n. So, undisciple sila. So, ito yung mga taong ating titignan. Kung mga taong kausap ko, sila ba yung church na? Christian na, kaso anak, wala namang permanent simbahan. Tipak ang tawag doon. Tipak doon. Talon ng mga simbahan. Sa KCPC, si FICC, di ba? Lahat ng mga CC pinuntahan, di ba? So, wala pong ganyang Kristiyano. Wala pong ganyang follower ng Panginoon. Ang follower ng Panginoon, diretso lang. Kasi bakit? Alam niya ang kanyang mission. So, as a follower of our Lord Jesus Christ, our life is a purposeful life or a purposeful mission. Ibig sabihin, intentional. So, mga nakatapos ko ng PDL, maliwanag sa kanila ito. Tama? Alam mo anong isang beses akong nag-share sa group ng PDL, may tinatawag na inside ministry at may tinatawag na outside ministry. Tama? Tama ba ako? Di ba? Meron kayong ministeryo sa loob ng simbahan na kayong kakasama at dapat meron din ministeryo sa labas ng simbahan. Kaya tayo na. Meron ba yan sa PDL? Or yung gift. Yung talento na ibigay ng Panginoon. Your talent, give by the Lord to ministry to one another. And your talent also, give by the Lord to minister to the outside of the church. Kaya mga balik, meron tayong mga binibigay na kaloob ng Panginoon sa atin eh. Once na ikaw naging Christian. Kasi bakit? Meron ka kasi mission. At yung talent na yan, diyan mo yan magagamit. Yung gift na yan, diyan mo yan magagamit. Kaya nga, bilang follower of our Lord Jesus Christ, our life now is a life of purposeful mission. We no longer live merely for ourselves. Hindi na lang tayo nag-iisip lagi sa ating mga sarili, yung ating kinabukasan, yung ating kakainin, yung pupuntahan ng pamilya ko, yung pwede kong maipon, yung pwede kong gawin, yung retire ko. Hindi na lang nagiging isip natin. Meron ka ng mission na pinapagawa ng Panginoon. So we no longer live merely for our own selves. Diba? Kinukonsider na sa mga bagay-bagay. Our choice now is to continue to promote the expansion of God's kingdom. So bakit? Meron ng mission eh. Ako din, itong ating gawain, itong ating simbahan, meron ng mission. Mission natin ay magbahagi ng salita ng Panginoon. Dahil na po, sa aming pong care group, kasama ko si Rosel, si Mina, si Roy. Pinakita ko sa nila ng yung care group ministry ay hindi lang para sa amin. Hindi para sa iba. Ay kansa nila, papayag ba kayo? Na kayo lang? Papayag ba kayo? Tayo, papayag ba kayo na darating ang November, December, tayo pa rin? Di ba, nagsasawa sa mukha natin dito? Lalo kayo mga tagal na rito, di ba? Before I came here, iba sa inyo, 15 years ang simbahan ito. Papayag ba kayo na kayo pa rin, nagkikita-kita. Di ba? Kailangan, we need to do something new. Amen. Kaya mag-pray niyo, Lord, gawin niyo po ang aking mga kamay, aking mga mata, aking mga labi, para magbahagi ko ng inyong. Marami din natin mga kabahay, mga kapatid, mga nahihirapan sa buhay. Mga ligaw sa sanlibutan natin ito. Abutin natin sila. Kayo po yung aabot. Kaya ang ating simbahan ay training ito eh. Training ito para tayo pupot ng mga kaluluwa. So nagbabago. So, we no longer live merely for ourselves. Our choice to have kingdom purpose. Even our relationship, work, resources, and gift become now
an instrument for mission. Kaya dapat yung lakas mo, yung talino mo, yung husay mo, yung oras mo, dapat may panahon din tayo ay ilalagay mo yung sa mission. O sa pag-abot ng mga kaluluwa para sa kaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon Jesus. So as a follower of our Lord Jesus Christ, we does not simply go through life, we live our life strategically. Ibig sabihin, hindi lang tayo tangay ng agos ng buhay. Yung mga tao kasi na kung ano yung buhay nila kahapon, yun pa rin yung buhay nila ngayon. At kung ano lang yung bago, alam mo yun, sunod na sila sa agos. Hindi, bilang mga follower ng Panginoon, dapat ang ating buhay ay nagiging strategic yung ating galaw. Kasi bakit? Meron tayong mission. Amen? Nandiyan na nagpapahusay ka ng talento mo, nandiyan na nagpapalalim ka ng pananampalataya mo, nandiyan yung talaga you allow yourself to become an instrument, to become a blessing to others, yan yung ginagawa mo. Para bakit? Mas maging nagamit-gamit ang ating buhay sa pag-mission para sa Panginoon. Ito yung dapat natin tignan mga kapatid. Bilang ngayon mga follower ng Panginoon. I don't want to say that you are a believer of Christ right now. I want to say right now that you are a follower of Christ. Amen ba? At ito tatlong bagay na dapat natin lagi tandaan. Once you become a follower of Christ, ano yung number one? Your life now is a life of transformation. Pangalawa, your life now is under His leadership. Pangatlo, your life now is a life of purposeful mission. Yan mga kapatid. Para hindi tayo nahihirapan sa ating buhay Kristiyano. Pag nahihirapan tayo, tanongin mo, Lord, may nagagawa ba ako? Lord, ako ba yung nagsasabihin sa'yo? Lord, nagagawa ko yung mission ko? Hindi ka nahihirapan ngayon na lumakat ng may pananampalataya sa atin. Kasi bakit? You know the basic truth, the basic foundation of your calling as God's people of God. Sabi ni Andy Stanley, yan, di ba? Sabi ni Andy Stanley, sabi niya ganyan, Andy Stanley is the son of, yung namatay na si ano? Sino to? Si magaling na, I forgot the name. Sino si Clark? Yung favorite mo? Alam ko ito. Si Andy Stanley. Sabi niya kay Christianity is not a set of belief. It is a way of siya na mga kapatid, hindi ito yung hindi ito yung paraan ng mga paniniwala. Paniniwala ganito, paniniwala ganyan, paniniwala ganito, hindi. Isa po siyang uri ng buhay. Amen ba? Ang ating buhay pananampalataya ay hindi siya uri ng a set of belief, but it is a way of life. Tinawag din ng Panginoon para maging alagad niya, anak niya. At dapat mabuhay din tayo sa paraan ng siya. Amen po ba? I hope, itong bagay na ito, nagbigay sa atin ng linaw sa ating buhay pananampalataya. At tumating mo yung po na nag-struggle ka, ask yourself, Lord, ako ba'y under transformation, under submission, or hindi ko nagagawa yung mission ko? Kaya mo mag-check kung nasaan ka sa buhay pananampalataya. Amen? Samahan po, tatapos tayo sa ating isa pang buhay pagsamba.